At doon ko napatunayang nangungopia siya ng joke. Yan dito na nga pala ako sa Peer-to-Peer Podcast. Welcome to Peer-to-Peer Podcast. This is a podcast where we peer into different topics. Kasama ang ating mga peers sa comedy scene. Bilis mong minsan nagsasama tayo ng mga stand-up comedians. At minsan nagsasama rin tayo ng mga walang kwentang tao. Madalas. So ngayon, dalawa kami. Dahil na lang kung sino doon. Pero ano man yun, yung mga umuupo dito, tinuturing na rin nating mga peers. At kayo, syempre, kayong mga nakikinig. Basta yung isa hindi Uy, secret lang yun. Hindi lang, guys. Kayo naman. At ako nga pala si Ralph Baltazar, host na itong podcast na ito. Kasama ko syempre si Emil Buenaventura. At kung nakikinig ka sa YouTube, pwedeng pa-subscribe. Kung sa Spotify, pwedeng pa-follow. At pwedeng pa-rate na rin. 5 stars lang ang tinatanggap namin kasi pag hindi, mamamatay ka. Oh, yun. Eventually. Lahat naman tayo doon papunta. Antayin namin yun, gago. At syempre may nasabi na ni Emil, nagsasama kami dito ng mga funny people. Minsan mga bottom of the barrel talaga eh. Pwede ba kayo magpakilala yung mga headliner friends namin from Comedy Manila? Yes. Tama si Rap. Ako po si Chan Gunsing. Bottom ako pero hindi ako bottom of the barrel. Ayan. Ako po ay top. Ako si JP. Ako ay nagbabalik galing sa previous episode. Ewan ko kung magkasunod pero Magkasunod. napakasaya. Nandito ako ulit. Recurring guest, man. Naki-aircon ka lang eh. Oo, actually. Lamig dito. Peer of the pod. Peer of the pod na yan. Peer of the pod. Yun naman pala. Nakakatuwa. Back by popular demand. Nakakatuwa kasi mga mga bigati na naman yung mga guest natin. Ito si Chan Chan. 100, ano na ako, 110 kilos Ano na. ka rin. Same yan tayo. Si Chan Chan, ano siya writer and actor Naku. ng Yun o. Pencil Box Studios lang naman. Yung apelido nga niya, Pencil Box eh. Pati si JP Magkamag-anak ba kayo? Magkamag-anak. Magkamag-anak. Kaya pala, pareho kayong magaling talaga sa comedy. Galing ha. Namamana ba yun? Namamana. Subuan pala ng titi to. Yung man natin yan sa buwan ng tite. Dinudura ko pa lang, pinapadulas ko pa lang sila eh. Nabisto mo agad Alam nyo, ako. gusto ko kayong i-book pero wala akong show eh. Wala akong show. Pero kamusta kayo guys? Saan ba tayo nang galing? Oo nga. Saan ba tayo nang galing? Nasa Titos na naman tayo itong Wednesday habit natin. Classic Titos tayo tonight Saya, di ba? Ito yung mga mga tinatawag nating humble beginnings. Open mic kami sa Tito's Latin Barbecue sa Pasig. Home of comedy in Pasig. Yes. Ang Mexico ng Pasig. ng Kapitolyo. Nakalimutan ko yung May masarap dito sa Tito's yung iced tea talagang yun yung nilook forward ko. Oo, parang. Pag pupunta ako sa Tito's, tapos magte-take out ako ng chicken burrito. Ito. Ayun. Sarap nito. Ayan, Tuwang-tuwa yung asawa ko nito kasi ang Pasalubong. kapal ng burrito eh. Oh, Ano pa makapal? Hindi, yun nga. Doon lang siya nakakapal eh. At least may Tinry ko yung sa akin, binalot ko, ang kapal na ng foil, manipis pa rin. Sabi sa kanya, ano to, cheese stick? Pero yun yung Titos talaga regular na nating Ano natin yan bahay. Bahay. Ang bahay ng Talk About Comedy. Let's go. Yeah. Every Wednesday kung andito kayo, kung meron tayong mga peers na andito sa Kapitolyo, drop by kasi walang bayad ang ticket. Masarap ang pagkain. Ang in-order ko. Yun ang draw talaga ng Titos, yung food niya Kanina nga yung nachos, walang tinidor eh. Kinakamay ko. Nakita mo, di ba? Sinaside ko yung mga gulay. Naisip ko, nutrition month naman eh. Pwede na to. So, lumambot na rin yung mga tacos. Oo. Ang in-order ko kanina, yung summer special nila. Halo-halo. Salmon ba yan? Mali! Hindi yung toro. Taltado. Toro taltado. Shit. Ay, may Sarap, nag-sex. men. Ang sarap, men. Parang
Parang sex. Parang sex. Pagkakain ko, nag-jackal ako CR. Hindi, joke lang. Kaya pala tagal mo dun. Bago siya Yun ako pala mag-sex. Nakainin mo lang, tapos magdadyaw. Kaya yung set na kanina 2 minutes na lang. 2 minutes nag-jackal siya. Ewan ko, Winslow, kung nakatulong kami. Hindi, thank you. Salamat, Boss Winslow. Magandang gabi po sa inyo. Kasi meron tayong bahay ng comedy. My favorite Chinese in Capitolio. In Capitolio. Kamusta pala, Rap, man? Parang medyo matagal din tayo since last recording natin. Yun nga yung last recording natin eh. Kaya nga. Yung Wednesday, hindi tayo nakapagbangko eh. Oo. Kasi usually, nag-ano tayo. Sarado bangko. Hindi. Dapat magre-record tayo nung nag-host ka sa Mo's. Kaso wala kang sasakyan. Oo. Kasi kasalanan nalobat, men. Lobat yung studio natin. Okay. Itong ating napaka... Ano ba nangyari? Yun pala, yung battery ng sasakyan, mga 3 years inaabot yung kanyang health. Oo nga. Tapos, kailangan, pag naka 3 years ka na, medyo pakiramdaman mo na rin yung sasakyan mo kung may mga signs na rin kasi na parang nung mga 3 days before na hindi siya gumana. Parang medyo ng electric pan yung kotse mo. Nalolobat na eh. Hindi, yung sasakyan Mainitin niya. ang ulo. Yung sasakyan niya nagtanong kay Emil, sir, may HMO ba ako? na siya eh. Parang medyo hirap na mag-start eh. Umuubo na. Ang nakakatawa dyan, di ba? Kitos na naman! Ayun, pero tapos eventually may lakad kami Tapos Bukay na excited na kami. Tapos ayaw gumana man. Yun lang. Bukay na Nilabas lang. niya. Tamang grab kami. So nilabas ni Emil yung pang-apat niya na sasakyan. Yung Grandia. Yung Grandia. Yung Tommy ka. Kasama siya ng mga realista. Dinala niya dun sa... Sa EDSA. Tanginang yan. Ikaw ba man, anong update since na last recording? Pag-upit. Ano lang ako? Ayun. Bagong gupit Ayun, na ako. Yun, Papahaba tribute na siya ako sa ng break buhok wall ko. yan. Jason Mercado Cat. Shoutout, boss. Rugged Jason, miss ka namin, Boss Jason. Oo. Ano yan? Ano yung sinasabi mo? Ano lang ako, edit mode lang ako simula tayo na. nagkita How tayo. that work? Talagang kasi may lalabas nga palang vlog si Boss Nonong na ako nag-edit. Ay, tangin na. Boss Nong, magandang gabi po. Never see Yun, yan. tangin na yan. So, Mga... Na-release na ba yun? Kasama ka Hindi dun sa pa. show? Nandun ako nag-ano. Yung dami exposure niya doon sa vlog. Tingnan niyo, tingnan niyo. Ako Dami ang pinawala. rap. Yung dumaan siya kunwari. Pet peeve ko yung mga Pang Patreon lang yan. Oo, may Patreon. Pero yun, mapalad tayo ngayong gabi kasi yung mga kasama natin tonight ay mga kapwa natin podcaster. Yes, fellow podcasters. Meron na pala kami podcast. Ano yung yan. podcast nyo? Ang podcast namin ay Tong Dalawang Tatay Kong Pakitong-Kitong The Podcast or TDTK PK Pod. Yun. Nandali lang kami sa dulo. Ready na kami pag in-acquire na kami ng Baka mapaniginipan nyo yung podcast namin. Podcast namin. Mga kabisado nyo yun. Feeling ko tungkol yan sa fatherhood. Naku! Oo. Ang galing ah. Kaya ba yung yun ang Bakit pagkakasabi? yung pag-cue mo parang ang dami na. Puntining naman eh. Siguro dahil ganun pagkakasabi ko, yun na lang yung pag-usapan natin. Pwede naman kasi, di ba, Pwede naman. napapanahon na may mga tatay Ay, dito. Sa gawan nyo pa kami ng episode. Ayoko. I-record na namin ito eh. Ano yung record niya ba? Hindi, sige, go lang. May Oo naman. mga tatay sila. Oo. May tatay din tayo. Oo, syempre Marami tayong naman. mapag-uusapan. Galing ah. Gusto na rin natin ni Emil maging tatay totoo. Oo. ba? Oo, yan nga. medyo- Ilang taon kayo unang nagkatatay? Tangin na nag-isip eh. Nag-isip. Pero, kayo ba, pinangarap nyo bang maging tatay? Talaga, bata pa kayo, gusto nyo na maging tatay? O, ano lang to, parang, uy, mag-asawa tayo. Kasi ano siya eh, hindi siya biro na Ano siya ngayon sa generation natin ngayon, sa generation ngayon nung mga ngayon na bring up.
may option na sila na hindi mag-anak eh. So baka kaya natanong ni Emilio. O kasi tingin ko na dahil meron ng internet versus dati kasi walang internet, kung ano lang yung nasa surrounding mo, lang nakikita mo, pagka gantong edad mag-aanak na. Oo. Tsaka magkakasama kayo pag Pasko, Oo. ang saya. Ngayon nakikita mo yung sa ibang bansa pala ganito. Pwede pa lang magta-travel lang, di ba? Oo. Kasi Nasulit. pag may anak ka, parang 60% ng pera nyo doon mapupunta sa Oo, bata. baka 80 pa eh. Oo. Pag start Tapos talaga. yung travel, wala kayong pwede kayo mag-travel, pero sayang eh. Para saan yung travel nyo? Para lang may picture kayo. Hindi nyo ma-enjoy. Nag-Hong Kong kami dati, Hong Kong Disneyland. Pa 1-year-old yung bata. Parang 10 Taga-alaga ka, months no? ata, Nag-aaway lang kami na nag-aaway doon. Sabi ko doon. Doon talaga pinakamasarap Tapos yung mag-away. bata, hindi niya Abroad. may picture siya sa Ano? Disneyland. Ulit. Hindi niya naman natandaan yung... So ngayon, kulit siya ng kulit na pumunta doon dahil doon bata siya, di naman niya natandaan. hindi yung niya mga matandaan. nangyari. Tama. Ano, ilang taon ba ang sweet spot para magdali ng baby or ang anak mo sa 7. mga 7? Oo, Yung ganun. dapat may may muwang na siya May sa muwang mundo. na, para ma-appreciate niya, no? mauutusan mo na Yung- na pag bawal dyan. Oo. Dito ka lang. Pagka, alam mo yun, may instruct mo na siya na pag di mo kami makita, i-raise mo tong kung may flag kayo or ano man. Oo. Ganun. Ang hirap nun no? Yung lalo na kung kunwari gusto nyo mag-roller coaster, tapos kanino nyo iiwan yung anak nyo? Eh di, Ako, takot ako eh. Hindi rin ako sumasakay eh. nag-igay kami recently. Oo. Yung anak ko yung sumama sa nanay niya na mag-roller coaster. Ako yung naiwan sa gamit. Kasi takot na rin. pare. Di naman sa takot. I mean, Oo, ayaw takot. ko na. Ang best na ayaw Hindi naman ako takot eh. G naman ako kung ano, pero nung yung situation calls for it na parang kailangan nang magbabantay ng gamit namin. Kasi usually yung stroller namin, nandun na lahat lang yung gamit. Oo. Imbis na batay nandun, yung mga gamit yun nandun. May Yung push anak cart ko, sila. tsaka asawa ko, mahilig sila sa rides. So, hinayaan ko na sila na lang. Parang sumama lang ako sa mga 4 na rides lang eh. Nag-try si JP ng Flying Fiesta, sumayad yung paa niya. Oo, gumanon ako. Kumaskas yung paa ko. May dugo-dugo. Pero Bilog. yun, usually pag ganun, pag Disneyland, yung anak ko, nag-Hong Kong kami, 3 years old siya. Ano pa Tinatanong yun? mo siya kung Bantay pa rin naalala mo talaga. ba nun? Oo. Naalala niya. Pero, gusto niyang bumalik. Kasi nga, Nakalimutan niya. Naalala ka eh. kasi nga, parang gusto niyang ma-experience pa fully. Iba Iba nga, talaga no? pag medyo mas matanda ka eh. Tingin ko ang sweet spot yung 7. Kasi Ganyan din nafe-feel makukwento ko. niya na pag-uwi niya, makukwento niya sa friends. classmates niya. Oo, sa yun eh. friends. Tapos, ma-appreciate niya na yung picture niya, dito ako last year, ganyan. So, Yan din nafe-feel ko sa sa mga nagbe-birthday sa Jollibee na mga 1-year-old. Parang di nyo ma-appreciate to eh. Dapat mga 7 ka. Hindi, ano? hindi, yung iba kasi yung sa birthday sa Jollibee naman, parang naging tradition siya eh. So, parang pagka 7 kayo, lahat sila nag-birthday sa Jollibee dati, ako hindi. Ganun. May ganun pa. ang branding kasi ng Jollibee for the family. Tapos, more than the kid, yung parents, yung need nung parent, yung minsan na-answer nung pagba-birthday sa Oo. Jollibee. Kasi hindi tayo nag-Jollibee Oo, birthday. diba? So, pag yung Diba? nakita Parang- mo yung anak mo nag-Jollibee birthday, Parang, Para sa iyo yun kapag para yung sa yun ano. minsan para sa yun pag yung mga edad na hindi si Jollibee! Hanggang siya! Excited ko. Basta breakdown si Jollibee. no? Binubura niya sa isip niya na may tao lang yun sa loob. Ay, nangyari sa Kaya akin. niya. First birthday nung anak ko, di Jollibee. Maganda yung Jollibee na maharot, di ba? Nakakatawa siya. Tapos nilalandi-landi niya yung mga... Sumasayo ng Bruno Mars. Tsaka Oh, magaling yun ang sumayaw. paborito ko eh. Sumasayo ng Bruno Nilalandi Mars. niya yung mga audience. So meron siya yung member ko, katrabaho ko, babae. Nilalandi ni Jollibee, tawa kami ng tawa. Saya, nakakatawa eh. Kasi parang alam mo yung magtatampo si Jollibee, tapos gagaronan niya yung Tapos nung tapos na yung party, may kumalabit sa akin. Mama, sir, ako po yung Jollibee. Parang nangihingi ng tip.
yung nung si Jollibee yung gumagawa cute eh. Nung nalaman kong siya, tangin ng manyak mo pare. Tayo naman di gagawin ni Hindi kita Batman yan. Hindi. Hindi kita bibigyan ng tip. Tsaka nalaman ko yung Jollibee, ano pala yun, third party pala yung mga yan. Anong third party? Yung nagmamasko. First yung birthday nagmamasko. pa lang, third party na yan. Ano, may agency ba yun ng mga Jollibee? Agency. Gaga talaga? Oh man. Taka na may training sila. Oh. Sa akin na Paano yun? yung, sa akin na yung Paano joke na yan, Paano yun? Sa akin na yung joke na yan, Ganda yun, Nag-apply ka ba doon? Hindi, kinikwento ni RA kasi di ba nag-mascot siya. Oo nga, oo, tama naman. Tapos Oo, sabi niya, mascot ano na sila, si Ari. oh, Naka-attend tayo nung nakaraan sa birthday ni ang Princess. kinukuha daw nila mga magagaling sumayaw talaga. Yung mga kuwela, ganun. 5 basket yung Kaya nandun siguro sa lumapit. party. Kaya malaki siguro Ba yung mascot na nandun sa party? 5 Jollibee? yung Jollibee. Lahat Kaya na ganun eh. all kasi yung Jollibee nung napuntahan namin yung birthday. oras. Mayaman. Alam mo na mayaman yung Iba-iba ba? May ano Ano pa, nun? may claw machine pa eh. Yung anak namin, nakailan yung anak mo? 5? Parang lima. Kami hasa. Sinagalitan ko na yan ako eh. Yung huling nakuha Yung sa others naman, huling nakuha naman. ng anak niya Pokemon card. Oh. Sabi nito, akin to. Shiny Alakazam. Oh, shit. Eh, ako babae. Tinutulungan ko ng kasi ano, pag nag-rent ka ng claw machine sa birthday party ng bata, walang daya yon. So, makakakuha ka talaga. Makakakuha ka talaga. So, yung mga Hello Kitty nakuha na anak ko yan. Di ba sa arcade ang hirap? Oo. Doon, sobrang easy mode na makakakuha ka talaga. Talaga program pala yun? Nakaano Oo, siya para nakaprogram magtagumpay ka. May ano yun, Hindi para perahan ka. Di ba yung Kasi normal bayan mo na na yung buong yun. normal na crane machine, di ba, malambot. After mga, kunwari, isi-set nila, 200 attempt ng coin, ROI na tayo dyan. So, pwede na siyang manalo. Sa arcade yun, 200 ganun na tayo. Pero sa Minsan, doon sa 2,000. Depende. Minsan, iPhone yung doon sa premium. party, pangalawang try mo pa lang, may take home ka na na keychain. Naglalagay kayong pera dun sa party? Wala. At Pila lang yung mga Pila bata. lang yung mga Tapos, bata. kuha talaga. Bobo lang yung dimao. Yung anak ni bobo eh. Joke lang. Inasal niya yung mga yung mga bata na hindi makakuha. Bobo. Dali-dali na nga eh. Tabigi mo! Sino mama mo? Bobo rin. So, to? Ang swerte naman nung anak na to, parang Yung pang si, big time ano siya eh, si Princess, beauty queen Beauty siya. queen yun, pare. Kasi yung Na anak niya. businesswoman. Hindi, yung parent, ganun siya kaya medyo big time talaga sila. Solid. Pero hindi naman malaki yung gap nung, kumbaga kung yung basic party na isang mascot lang ay 25k, siguro mga 40k or 35k yung Ang limang Yung mascot. pagkain pareho pa rin. Parang Oo, hindi, same lang. Hindi, Dagdag- same. Hindi, merong mas less eh. Yung sa kanila super meal yung sa Ayan, oo, super So solid parang yun. yun yung todo eh, super meal. Tapos tingin ko may 2k per mascot na additional, parang So Talagang binuo niya. pipili ka sa sa lineup ng ng Jollibee, ano bang tawag doon? usually Jollibee yung Multiverse. Jollibee yung main unless hindi available, Oo. pero laging Jollibee yung prayo. Hindi, meron akong na-attend na party si... Sabi ko na Jollibee Sa episode. McDo naman. Sa Macdo, si Grimace ang Grimace prayo. minsan, Siya ang prayo. Kasi Hindi kasi mahirap kasi si yung McDo. Oo, busy siya eh, si Ronald. Kaya si Grimace na Si yung Manong Ronald. si Grimace yung pinopromote nila eh. Kahit sa mga yung standee, yung World Cup, Grimace din yung parang Si Bobis lang yun eh. Nasa loob ng Kasi yung Oo nga, McDo, paano yun? Di yung sumasayaw idol yun. clown na totoong Oo, clown totoong dati, clown. di ba? Or- Tapos nag-ano sila yung mascot na mukhang animation na McDo. Para siyang batang McDo. Hindi siya sumikat. Oo, hindi na sumikat. Tapos marami pang takot sa clown. So, Hindi nakatulong. Kaya Grimace. Yung mukha na lang butt plug, no? Yung mukhang ube. Yung mukhang sa Good Shepherd. Alam mo yung- Mukhang ambassador ng may Good natin Shepherd. nandun yung anak ko na children's party, yung sa bahay-bahay lang, sa garagarahay lang. Yung clown, ang bayad pala sa clown ay nakuha nila na mura daw, 1.8, dalawang clown na yun. Puta. Sobrang mura. Tapos Mura. home show Mura na nga yun. masyado. Sobrang mura nga. Mura naman nun. Sabi ko, paano yun? Hati sila. So, kung 1.8, tig 900. Mga masahe pa. Siguro, Intern kasi take yung out isa. nila doon, 600 na lang. Assistant yung isa. 600. Parang, kumbaga, parang Ano ba? minimum wage, basically, yung Tapos ilang ilang oras yun? Dalawa yun, dalawa. 2. 2 hours? 2 hours. Tangina. Tapos, di ba nagbibihis ka Per na? 100 per hour. Nagbibihis ka tapos makikita ka ng alam ko na yun eh. Ginagawa ka ng mga bata. Hindi ako, kaya
Okay lang sa akin pag yung mga clown, medyo sinisiko nila yung mga bata. Oo, okay lang Gusto yun. ko Okay yun. lang yun. Pag mga kupal na bata, no? Nakarinig na ako ng clown nun yung pabitin. Tapos ang kukulit ng mga bata, kuha ng kuha. Nanigaw siya eh. Sabi niya, wag squatter. Pumupo si Rap nun eh. Kasi sabi na mag-squatter. Sabi niya, sorry po. Sorry po. Okay na. Pero ano, kayo ba, Squatter? Ay, hindi, ano ba yung na-inspire ba kayo sa mga tatay nyo na maging tatay din? O ano to? So, medyo Napunta mo na kasi. Napapunta nga ako na parang, hindi ko kasi alam kung ano eh. Hindi, yung mga ganun. mas ano siya eh, mas nasa mapapangasawa mo eh. Parang na-envision mo ba na may pamilya kayong dalawa? Mm. Or na-envision mo ba siya na may anak? na, isa lang, dalawa lang. Mm. Pero sa parenting style, ano yung parang impact sa kung paano mo ginagawa yung pagiging tatay? Yung airpod ko, humor-based din siya eh. I mean, hindi siya perfectong tatay, pero parang ang mga nadala ko ngayon sa parenting style ko na parang ang cliche kasi nung ang tropa lang kayo ng anak mo. Tropa kami na pwede kami magbiruan, alam mo yun, yung biruan ng mga bata ngayon, pero may boundaries pa rin na parang Nung anak mo yan. susunod ka pa rin sa akin. Mm. Parang, kaya ko makipagbiruan, anak, pero Hindi mo pag kaya sinabi ko- suntok ko. pag sinabi ko na matulog ka, Ganon. Hindi, pero yun, yung airpod ko talaga, mahilig siyang magpatawa-patawa din dati. So yun siguro. Mm. Ikaw, Chan. Yung airpod ko, ganun din eh. Patawa din siya. Sa mga inuman, ganun. Sabi ko nga, mag-stand Buwaba up din ako. siya eh. Sabi niya, hindi, pang inuman lang ako. Sabi ko, gago. At least, tulog ka na. Tulog ka na. Pero yung mga... Self-aware siya. may mga... Ganun nga, nakikita ko sa kanya na nagpapatawa siya. So parang nadala ko siya sa school, ganyan. Mm. Ayun. Tapos sa pagdating naman sa bata, wala pa kami sa kasi 9 years old na yung anak ko, pero iba kasi yung mga bata ngayon eh. Mga iPad generation eh. Kaya nga. Hindi siya yung... Hindi mo siya makukuha ng kwentuhan tayo na walang ganun eh. Wala So, kailangan mo siyang yung kailangan ikaw yung mag-adjust sa humor nung Bata. nila, era nila. Parang ganun. So, nagsi-6-7 O, ako. nasa-6-7 sila. Oo, pag nagtitaping pencil box, pinagsi-6-7 ko yung mga pag naka-costume sila. Tapos pinapakita ko dun sa sa anak ko sa pag-uwi. Disciplinarian ba yung mga magulang? Yung tatay nyo, magulang nyo, ganun. Hindi na. Nung bata, Lagi nag-uumpisa sa ganun. nung bata siguro ako, pero nung tumanda na, medyo may trust, may nag-foster naman ng trust. Hindi na ganun ka, yung stricto. Tsaka 6-footer ka na nila. Oo, umabot ako sa Subukan mo. umabot ako sa point na, I mean, hindi ka talaga papayagan pa rin uminom, mag-overnight. Oo. Mahirap, men. Pero, yun nga, siguro, nagkaroon ako ng independence nung nag-part-time ako sa McDonald's. Ano As ako nun? mascot. Second year. Ako yung Grimace. Ako lang yung Grimace na hindi violet yung binte kasi ang tangkad ko. Hindi. Parang second year college. Akala waiting siya. Akala cotton buds ako. Pero yun, parang second year ko, after ko na mag-McDo, 3 years din yun. After nun, halos hinahayaan na nila ako nung gusto kong gawin eh. Ikaw Bakit ba? parang naiiyak ka? Hindi, alam mo yan. Hindi ako laking lola ako eh. So Okay. mas may freedom ako na bang klaseng paghihigpit? Walang paghihigpit sa akin eh. Nagtry ako dati na magbulakbol. No, naalala ko dilabas ko yung mga libro ko, tinapon ko sa damuhan. Susunugin ko yung mga libro ko. Sabi nung lola ko, bakit mo susunugin?
Tapos niligpit ko na. Tama nga naman. Hindi ko alam kung magkasunod. Oo nga, no? May point ka eh. Ganun lang, tate, ayoko ng ulam. Bakit ganito yung ulam? Itlog na maalat, ayoko kumain ito. Ikaw ang arte mo, sabi ng lola ko. Ikaw ang arte mo, wag mo artehan ng ganyan. Ha? Kinain ko. Sarap nga eh. Sarap. Tapos nasarapan na ako talaga. Alam mo yun, mahal ko yung lola ko eh. So, hindi siya disciplinarian, pero kusa akong sumusunod. Ano siya, authority figure. Ganun Kayo ba ba? sa'yo? Kayo? Sa akin, yung AirPods ko parang ano Parang siya eh. naiyak ka. Oo nga eh. Sensitive topic to eh. Hindi, joke Ako lang. yung tungkol sa cool pulse, mahal na mahal na ako eh. Okay. Ganyan din gupit ng papa. Hindi, pero ano eh, ano yan siya, ano din siya, yung ma-joke din. Parang mahilig siya sa mga... May ganun eh, no? Talaga yung AirPod, ewan ko, parang may ganun talaga sila na parang, alam mo yun, alam nila kung paano humirit. Kaya nga, napapansin ko yung expression na dad joke. Parang medyo ano siya eh, injustice siya sa mga tatay na talaga nakakatawa. May mga tatay na talaga nakakatawa eh. Alam nila kung paano, kung kailan yung timing. Ganyan. Anyway, Emil. Yung AirPods ko kasi mana din siya eh. Yung dati, nung manginginom siya. Parang Kaya pala close tayo. kapag minsan sa bahay yung venue nila, tapos yung manonood sila ng boxing, Ayun, habang yan. habang Ba't ball? habang nagiinuman. Ano ba ang group? Carson eh. Hindi, salatang hindi sila nakikinig man. Wala kaming entertainment system sa bahay. Kawawa. Kawawa man. Sports. Wala. Paano nanonood ng boxing? Hindi, yung mahirap ng TV. Radyo. Alam ko may totoong nag-boxing eh. Emil, alika Siya na yung tsaka yung pinsan niya. Siya yung Fight tsaka Club. yung pinsan Fight niya. Club, Fight man. Club. White glove, sinusunod ko yung sarili mo. Ayun. Pero wala kami nung mga yung mga DVD. Pero minsan nagkaka-TV kami. Minsan. Pag nakakairam. May timing eh. Ang bigat dun eh. Ikaw ba, Rab? Ikaw ba? Ay, yung tatay ko, hindi naman siya masyado nagjo-joke. Ano lang siya, introverted tatay ko, tahimik lang din siguro. Kahit kami magkakapatid lahat kami tahimik lang eh. Pero nagjo-joke siya. Pero lasinggero din kasi, parang... So ano lang tayo, pare-pare. So, Ganun ba lahat ng tatay? tingin mo ba yung stand-up mo, So, parang hindi siya, walang factor yung ewan ko, ako, feeling ko, baka nga, ngayon medyo nare-realize ko, siguro may nakuha ako na konti sa AirPod ko nung nagagamit ko ngayon sa stand-up. Ikaw, pure fandom lang talaga. Siguro nakuha ko yung curiosity. Book reader yung tatay ko. Book reader. Ayun, yun. Si Jason Mercado ba yung tatay? Pareho na sila ng tope. Iba yun. Pati yung balbas hindi nakatulong. Iba yun hindi nakatulong eh. Pero yun, siya, maano talaga siya, curious siya. Gusto niya mag-try ng mga bagay-bagay. Marami siyang shit na ginagawa Nag-photography din siya, mga ganun. Ikaw nga yung pre. Yun nga. Tapos yung mga hirit niya, tatawa lang din kami, paano mo yun? Pero okay lang. Corny pala yung papa mo. Hindi ko na nga sinabi. Sinabi mo kasi. Sumalangit na ba? Ay, patay ito ba? Nakakatawa na siya sa langit. Tumatawa na doon yung manok na sa Pero kayo ba, masasabi niyong naging influence yung AirPods niyo sa pagiging stand-up comic? Sa akin. Nanonood din siya dati ng alam ko nakapanood ako na nandun ako sa AirPod ko tapos nakita ko siya nanonood ng Bold. Hindi. Boxing. Ano to? Hindi na dyan. Tsaka ng pinsan niya. Si Daily Show to eh. Hindi yung bago si Conan. Yung mahaba-baba. Jay Leno. Jay Leno. Jay Leno. Late night. Late night show, Jay Leno. Tapos, yung monologue, ganyan. Tapos nakita ko na rin siyang manood ng stand-up. So, doon na-curious ganun? na ako. Yeah. Alam ko, nakita ko siyang manood ng Chris Rock or something. Pero ano lang naman yun, like sa HBO lang naman. In passing lang, no? Hindi yung Ako, AirPod ko, hindi ko talaga nakitang Hindi nga niya alam na tinatawag ko siya na ginugulpi niya ako sa set ko. Never niyang mapapanood yun. Hindi ba siya nanonood ng Hindi ba? stand-up mo? Hindi ng stand-up. Bulag siya eh. Bulag ba? Totoo? Hindi, bubulagin ko. bago yung Panood mo lang sa kanya to. Pero yun, parang sa akin,
Siguro yung ano lang, yung bilis lang. Medyo ngayon nararamdaman ko na parang pag nagka-crowd work ka ng konti. Alam mo na kung paano ihirit mo. Baka feeling ko yung influence doon pumapasok. Timing. Kasi nung nag-start naman ako ng stand-up, ang parang nag-starting point ko, writer ako eh. So, yung jokes ko is more written. Pag performance, yun yung medyo ino-overcompensate ko. Ako, reader ako eh. Reader ka ba? Writer ka rin eh. Writer ka, idol kita eh. Para May iba lang. Kayo ba? Siguro yung yung hilig ko sa mahilig ako sa pants eh. Si Airpods Elephant siya. pants, ganun. Sa Pants? sa pants, pantalon. This is pants! Ipasok mo pa. Diba, pare? Pero yun, yung parang dati inuwian nga niya kami ng mga reading materials na galing sa office. Kwento mo na nga sa Tapos yung mga sa mga email ganun. Piniprint niya. Tapos yun yung mga Ang galing parang eh. exercise namin na para sa pagbabasa ng English. Yun yung pasalubong niya sa amin. Origin. Tsaka nung bata pa lang ako pag may mga publications, halimbawa yung yung sikat dati na pero meron siyang humor section. Reader's Digest. Yun. Yan, Reader's oo. Digest. Yan, binagbabasa din ako Actually, yan. parang Humor nababasa ko nga raw. Ganun. Tapos minsan yung, kahit nga FHM may humor section din. Pero meron yan. Diba? Yun lang Parang- binabasa ko dun. Yun lagi yung Ladies yung confession. hinahanap ko sa mga magazine sa bahay. Kaya Sobrang marami akong buti, joke hindi- book Marami. Kahit yung mga nabasa ko na before, kasi dati tambay ako sa National Bookstore Tapos magbabasa ako doon ng mga joke book. So, kahit nabasa ko na, binili ko pa rin nung may pera na ako. Kasi sa bahay lang siya, ganun. Tinanggal mo sa plastic. Meron hindi pa Actually, Sa fully book uso yun, yung pwede mo tanggalin sa plastic. Tapos may sample copy. Sa fully book behind yun uso. nga ako sa Pwede pala yun. behind ako sa Babong Kumpleto ko yung Babong books pero hindi ko pa nababasa lahat. Yung iba may plastic pa. Meron, O, ano lang? merong may plastic pa. Like kasi ang tawag dito, nag-work na ako nung nabili ko yung ibang books. May face si Babong na nag-shift siya into pure fiction. Fiction. Yung Mama Susan. Oh, yan. Hindi ko pa nababasa yun pero meron ako. Yung mga hindi niya fiction yun, nabasa ko lahat. Tapos hanggang doon lang ako, doon ako sa first wave yung hanggang stainless longganisa. Stainless. MacArthur. Nakakabasa. MacArthur. Kasi nung after nag-work na ako, wala na ako masyadong time magbasa. Yung MacArthur fiction yun, di ba? Fiction yun. Sa mga drug addict na kakaibigan. Ano pa yung mga ano yung mga hindi nyo in-expect na mga experiences ng pagiging fatherhood. Pagiging Marami. fatherhood. Sa fatherhood. Oo nga, Na-realize ko Yung sentence na yun, hindi ko na-expect. sabi nila, para, paano maging ready pagiging parent. Parang wala namang nagiging ready talagang maging parent Never ka magiging ready. No, pag mag-aanak ka dapat emotionally ready ka, financially, physically, kasi magpupuyat ka araw-araw, mentally, sinabi ko na ba 'yon? Diba? Basta lahat ng aspect ready ka dapat. Which is wala naman talagang 100% nagiging ready sa ganun. No, so it takes a toll. Kaya may mga tatay minsan makikita nyo sila na kakatulog sa tapat ng TV pero ayaw nilang ipapatay. Kasi yun meron siyang legit na reason. gusto niya talagang manood pero pagod na siya. Alam mo yun? Nagbi-build up na yung ilang taon ng puyat. Well, buti nga, involved na yung mga tatay ngayon. Dati, nanay Oo, lahat yan. pare. Hindi, ako nakikita kong style ng mga airpat dati. Priority nila, makapag-provide sa family. Ngayon, dahil usually ang mga asawa may trabaho na rin. Double income. Ang tatay ngayon, may chance na siya na, for example, ako dahil yung wife ko graveyard shift, ano siya, sepulturera. Hindi. Panggabi siya, ako yung nagpapatulog sa anak ko lagi. Pag wala akong show, basta wala akong show, ako lagi nagpapatulog sa anak ko. So parang
Anong choke gum? No. So, na-master mo na yung lakas ng suntok. Darcy choke. Oo, ano lang. Guillotine. Nag-ano ako eh, ano yung basta yun, parang sa akin, hindi privilege, luxury ngayon ng mga tatay yung empowered na yung mga asawa nila na mag-hold down ng isa pang trabaho para ang tatay, hindi siya ubos sa day job niya. Kumbaga, yun, for example, may comedy, may open mic tayo, may comedy, parang usually yun, twice a week na lang yun eh. So yung 5 araw, anak ang anak ang katabi ko nun paggabi. Parang, minsan nga, gusto mo pang patulugin siya tapos babangon ka pa. Minsan hindi. Minsan, tangina pagising ko, 5 na. Tangina parang, gusto mo pa kasi magpuyat eh. Gusto mo pa magbasa. May tanong ako, ba't kailangan patulugin yung bata? Paano yun? Hindi kasi, ewan ko, parang sa akin, may mga bata kasi, na yung anak ko, yun ang experience niya ngayon, hindi siya nakakatulog mag-isa nang wala siyang katabi. Ganun. Hindi na umuubra yung parang sa atin dati na sobrang pagod tayo tapos knockout tayo. Ngayon kasi parang yung mga playground ngayon, hindi na siya sobrang immersed sa playground culture. Wala, hindi sila napapagod. Hindi na napapagod, pare. Oo. So yun, parang sa akin, lalo na kung tinitrain mo yung anak mo na ngayon, school year, yun, yung pinag-usapan namin ng Chanchan sa tatlong... PK. Dalawa lang. Nagdagdag ka ng tatay eh. Tong dalawang tatay kong pakitong-kitong podcast na pinag-uusapan namin. Ayun nga, parang iba na yung ngayon eh, iba na yung routine ng mga bata ngayon eh. Parang, di ba? Siguro sa pagkain din, mas marami na silang abundant na yung pagkain. Ayun pa, di ba? Diba? Para mas marami silang energy. Tagal mapagod eh, no? Mas mataba na ba? Minsan nga recommended nga ng ng mga pedya na bawasan ng sugar. Diba? Kasi masyadong malikot yung bata, ganyan. Nagiging hyper pala pag... Consentidor ba kayo sa mga ganun? Sa mga sugar? Kasi, kunwari ako, hindi naman ako dati, parang madalas kumain ng mga chocolate, ganun. Pero ngayon kasi, na ako yung walang pumipigil sa akin. So, medyo... Malakas ka kumain ng chocolate. Pag meron, parang hirap akong pigilan sa sarili. Pero kung kunwari ikaw, as a parent, as a tatay, paano yung kunwari may gusto sila na mga bagay na gusto nila mag-indulge sa mga ganyan, mga sweets? Ako sinusuportahan ko naman. Yung anak ko kasi, yung panganay ko, hindi siya kumakain ng junk food. Like by choice. Like minsan bibigyan ko ng chocolate, ayaw. Hindi talaga niya kinakain. Ang kinakain niya lang prutas, mangga, saging. Mga good problem. Kumakain siya ng wafer, yung Nissin wafer. Salad. Yun. Kumakain siya ng Nissin wafer. Pero yun na yung pinaka-chichirya niya, Nissin wafer. One time nga tinawagan kami ng school, kinunta kami ng teacher. Ma'am, okay lang po ba kayo? Kasi yung baon ng anak nyo, manggang hilaw. Akala naghihirap na kami. Okay lang ba kayo? Hindi. Naglilihi po siya. Naglilihi. Hindi, yun talaga yung yun talaga yung gusto niyang baon. Manggang hilaw? Oo, paborito niya yun. Po siya. Manggang hilaw, manggang hinog, saging, kumakain siya minsan, pero mangga talaga ang paborito niya. Like, pag in season, laging may mangga sa bahay. Anong mangga to? Yung Indian. po. Paborito niya. Yung isang baby mo na mahilig sa sweets. Yun naman, which is okay lang dahil babae naman siya eh. Marami magbibigay sa kanya ng chocolate in the future. So, nire-ready ko na. Dahil, siya, curious. Lahat tinitikman niya. So, chichirya, ganyan. Tsaka, wag lang manghang. Yun manghang. Pero, yun, mga Oreo, ganun. So, papabayaan nyo lang. Parang hindi nyo Hindi pa ililimit naman siya problem. Tsaka hindi rin naman siya sumusobra ng kain eh. Parang tikim-tikim lang din eh. May meron silang self-regulating na parang kung nakailang cookies na. Nag-start na bigla na silang, wala na, na sila. Nag-start na lang ng TV. Mag-school yung bunso ko, di ba? Nakagamit ng gunting.
Anong ginawa? Bukas lahat ng Oreo. Ginunting lahat ng Oreo. So, ang dami ng Oreo sa rep. May bowl lang dun sa rep na puro Oreo. Na puro Oreo, oo nga. Tapos di naman niya kakainin lahat eh, di ba? Pa isa-isa lang. Tinitman nyo yung mga snacks nila. Choice nila yung mga snacks nila or kayo Minsan yung ako, kasi minsan ako lang naman nag-grocery. Oo. Parang tingin ko magugustuhan Tuloy niya to. ganun. Pag hindi, di ako kakain. Tapos next time, iba naman. Ganon. Kasi pagka silaman mo naman yan sa grocery, kung ano lang yung, uy, pink, kunin ko to, pink. Di ba? Uy, may Sa Hello kulay lang. Kitty, kunin ko to. Tapos pag tinikman, di naman masarap. So at least sa akin pa lang, meron na akong, ay, mukhang ano to. Tingin ko magugustuhan niyo to. Ganon. So hindi niya na sinasama sa grocery. Kasi yung mga batang hilig magturo Sinasama pa din. Susama pa rin. Sasama pa. Usually naman yung, wag lang silang actually marunong na yung anak ko eh, na dalawa sila, na kunwari, toy store. Alam nila na isa lang pwede. So, pinsan, pag tas ito, pili ka lang isa. Swerte, pag yung mas mura ang pinili. Pagka yung mas mahal, parang mas maganda itong isa. Pili ka ulit. Ganun. Ano yung mga nung bata kayo narinig nyo lang sa AirPods nyo, tapos ngayon sinasabi nyo na sa anak nyo? Meron bang ganun? Wala pa kasi English kami mag-usap ng anak ko. Actually, ano. Isa pa yan, Diba? no? English na nga yung mga bata. Kaya ngayon, nga ano? eh. Parang, kahit yung mga pamangkin ko, straight English magsalita eh. Tapos pag nag-uusap-usap sila, mga English. May mga nagagalit nga sa Facebook eh. Dapat yung anak nyo maunang mag-Tagalog. Kasi, pero, ang ano kasi doon, ang point, kaya siya ganun, kasi, nung yung mga millennials, batang 9 kami, lumaki kami na pag di ka marunong mag-English, bobo ka. Oo nga. Tsaka, behind ka sa opportunities ng employment. Tsaka yun, frankly, pag mas may trabaho yung mga marunong mag-English, di ba? Pero yun yung tingin kong cause, kaya maraming bata ang first language ang English, na pinupush ng parents na first language ang English. Kasi nga, nung bata sila, yung mga parent na yun, ang alam namin is pag di ka marunong mag-English or mahina ka sa English, bobo ka. Ganun dati sa elementary. So, nadala namin pagtanda. Tsaka malaking dahilan din yung YouTube eh. Kaya Englishero yung mga Oo. kasi Kaya, babad sa Cocomelon. Yung mga nakakapanood. Hindi kung TV mo ipapanood kung ayaw mo mag-English. Diba? Pencil box. Pencil box. Diba? pwede pa sa bata yung pencil box? Sa anak ko, natuto nga siya mag-Tagalog din dahil sa pencil. Tsaka mura. Pero alam niya. Minsan nga pinagalitan niya ako, why you say bad words? Oo, yun sa Sabi ko, mga. I'm just acting. Sabi ko, acting lang yun. Pero ano ba yung mga namana ng anak nyo, mga ganun. Yan, may mga Diba? Parang- mga tendencies nyo na nakuha nila parang mga ganun. Parang anak, pag masabi sa kanya, anak ka nga ng tatay mo. Yung mga ganun. Meron na ba sa'yo? Meron bang ganun? Na, Sa akin medyo nag-evolve na siya na nagiging kamukha-hawig ko na eh. Ganun eh. Uy, panganay mo, no? May picture ako na... Tabo nga mukha na. May picture ako Magiging na... mukha na ka rin dyan. Nung bata na payat pa ako. So, yun yung hulma niya ngayon. Bakit dati hindi ba? Pag Ano yun? nag-umpisa bang kamukha ng asawa mo? Minsan Kasi may yung, ganun, ang baby minsan paglabas may niyan, ganun, cute lang niya na bilog eh. Oo, mukha lang patatas eh. Oh, mag-evolve lang yan pagka... Lagi yung 2 to 3 na mga baby, pangit yung mga baby. Pag nag-4 yan, nag-5, doon na, nagiging maputi na. Naguhumuhulma na yung... Umuhulma na yung mukha. Yung final form. Final evolution yan pag na teenager. Minsan Pero- papaligsahan pa yung magulang kung sino yung kamukha. oo, eh. yung kamukha. Ano ba yun? Pag sa tatay ba, may nagmamatter ba sa ano? Sa akin Sa inyo, hindi. ano? Ang mahalaga, wag siyang maging katite. Kasi manipis eh. Manipis. Hindi, ano yun, sa akin pag sa anak, ang ano mo lang naman doon, makuha man yung features mo, yung ugali mo lang na parang, pag nakuha niya yung ugali mo na hindi mo masyadong gusto, ika-curve mo na yun na parang, huwag mo kang gawin yan. Parang, Paano mo sasabihin yun kung ginagawa mo? hindi, kailangan mo, parang kailangan mo maging firm pag gano'n na sasabihin mo na parang, Jajakol ka na naman. ang tagal mo sa CR. Wala, ang bata pa anak ko, wala pa siya sa ganong face eh. Yun ang alam mo. Yung anak ko nga, 9 na eh. Kaya nagre-ready na ako. Meron na siyang sarili kwarto. Kaso ngayon natatakot pa siya eh. Oo.
Kasi natutulog na siya doon sa sarili niyang kwarto. Tapos Oo, nakwento mo. may nalaro siyang nakakatakot. Mula nun doon na ulit sa amin natutulog. So, niready ko na kasi 9, ilang taon na lang mag-explore na yun. Lalo pag natuli na. Ilang taon ka pa tinuli? Ako 12 bata ako tinuli. Ano ba ngayon? Mga March? Masakit pa nga eh. Pero kayo ba para sa mga mga katulad ko na wala pang anak, mare-recommend nyo ba ang pagiging AirPods? Ako, na-experience ko ng walang anak. Na-experience ko na ring may anak. So ikaw, kahit anong description ko, hindi mo pa na-experience magkaanak eh. Hindi ko may imagine. So it's your decision na talaga eh. Kasi once naman napasukin mo, wala na. Touch Hindi move ka yun na, eh. touch move na. 'Di ba? Ang kinaiba niya, mahirap siya, pero sobrang rewarding nung I love you nung bata. O kaya pag binili mo ng laruan, yung reaction ng anak mo pag binigyan mo ng laruan, 'di ba? Ang pangit nito. Hindi yung ano 'yun? Nakakawala ng pagod ganoon. Minsan galing work, papadaan ako sa mall. Bilang ko nga siya nito, paborito niya 'to, bigay mo. Ano yun? Yung mukha ng bata, pag nakatanggap ng kahit ano, yun ang feeling kong medyo sa akin wala akong problema kung ayaw magkaanak, kung gusto mo magkaanak. Respect yan pareho. Parang sa akin lang, yun nga, na-experience na namin na may anak eh. Parang meron siyang charm. Pero kung mag-opt ka na wag mag-anak, understandable eh. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Hirap. Ang sa akin kung mag-aanak ka, kasi yung emotional, yung physical, yung mental, overall hindi mo yun mapapagandaan eh. Paglabas nun, magkikick in lahat ng parental instincts mo as a tatay. So hindi mo yun na plano lahat. Kumbaga, parang lagi lang anong kailangan kong gawin sa instance na to? Nagsuka siya. Natais siya sa kamay ko, ganyan. Pero, ang masasabi ko ngayon na, yun nga, tama yung sinabi ni Janes. Ang hirap niya, may mga times na tumataas yung boses ko, as in, sinasabi ko nga minsan, sabi ko sa anak ko, wow! Hindi, sinasabi ko sa asawa ko, alam mo, hindi ako magtataka pag ako inatake ako sa puso, pag nakikipag-usap ako sa anak natin. Pero, on the flip side nga, yung sinasabi ni Chancha na may mga ganun moments na, yun nga, feeling ko kaya yung ibang tao, nagiging curious sila sa parenthood in general. May mga ganun na hindi mo siya maka-quantify na parang, uy, okay yan parang ganun. Doon mo na yun mararamdaman on the spot na parang okay naman pala. Ang ano mo lang talaga, sa akin, kailangan financially ready ka. Yung emotional, yung physical kasi, sobrang hirap niya paghandaan eh. What if physical ready ka, emotional ready ka, mental ready ka, pero may kakibat na challenges pala pag nanganak yung asawa. Parang, basta financially ready ka, hindi mo iisipin yung pera, pwede ka na mag-focus dun sa iba pang factors eh. Oo nga, no? Yun lang yung sa akin. Yung, kasi yun din pinakamalaking nag-hold back sa Yung katulad ko, pare, yung mga totoo. pera. Lalo Totoo, ngayon. Lalo na tol. ngayon. Sobrang mahal Oo. Ako, never ako mag-shame ng tao na nag-choose na wag mag-anak. Kasi, first hand na experience ko yung hirap eh. Parang, kung di nyo trip, go pare. Yun Ako lang. may moments pa rin ako na na minsan pag nakikita ko nagta-travel, parang what if kaya wala kaming anak, no? Nagta-travel din siguro kami, ganyan. Naisip ko pa rin yung ganun minsan eh. Pero pag hindi mo pagpapalit talaga yung yun sa akin, hindi mo pagpapalit yung
nakikita mo yung anak mo na alam mo yun, yung babaeng, yung bunso ko babae. Minsan pupunta lang kami ng donut shop, kaming dalawa lang. Oo eh. Magde-date kaming dalawa. Ano yun? Yun yung meron ako na wala yung mga nagta-travel. Yung anak ko, gummy worms lang. Parang, Daddy, Yun ang ulam niya. uwian mo ako ng... Oo. Sabi niya, iuwian mo ako ng gummy worms or ibang pasalubong. Yung may cannabis. May ganun lang, pare. Or 5G. So yung reward palagi yung ano, yung smile, yung ano ba, yung pagiging thankful ng ano. Sa akin, Minsan kaya kayo na- magpasalamat din sa mga magulang. Oo. Minsan ako napatitig ako sa anak ko. Eto, medyo sensitive topic, yung mga nangyaring school shooting recently. Mapaparaning ka tapos titignan mo yung anak mo habang natutulog, magpapasalamat ka na parang, shit, buti, safe siya, ganyan-ganyan. Parang, ano siya may kasama, may kaakibat siya na stress, na anxiety, na parang fear na, fuck, in my case, mag-grade 1 pa lang yung anak ko, tapos may mga ganyan-ganyan balita, parang, tama ba yung desisyon na in-enroll ko, ganyan. Kasi yung ano, 'di ba? Parang isa sa mga pinakamalaking trabaho mo yung protektahan siya. Totoo eh. Yun ang pagkalabas niya. 'Di ba parang kung pwedeng hindi mo siya ibigay sa ibang tao eh. Ba't mo pinalo? Ba't mo pinalo? Ano ah? Makinig kayo sa mga ano natin, sa mga kasama nating podcaster. Ano nga ulit yung podcast nyo? Tong dalawang tatay kong pakitong-kitong the podcast or Go. TDTK PK Pod. Yeah.